Papalapit na ng papalapit mga bossing ko ang Ghost Month. Ang Ghost Month ay magsisimula ng August 23, matatapos po ito ng September 21. Huwag natin baliwalain ang Ghost Month kasi nakakatakot baka tayo ay malasin. Ngayon, ano ang mga paghahanda pag sumasapit ang Ghost Month? Unang-una, dapat kayo ay may mga alay. Yan. Marami tayong pwede mga ialay sa Ghost Month para imbis po na magalit sila sa inyo, ay matuwa po sila at bigyan kayo niya ng kumbaga, imbis po na ikaw ay malasin, ikaw ay swertihin. Yan. Ito pa mga bossing ko ay basta August 23 magsisimula ang Ghost Month, pero sabi nga po nila, ang Hungry Ghost ay magsisimula ng August 6. Yan. Kaya kumbaga nakakatakot. Kaya ngayon pa lamang po mainam na makagawa na tayo ng mga ganito at ilista nyo na yung mga bawal. Napakadami rin mga bawal. Ayan, unang-una, mag-aalay tayo. Pangalawa, magsisindi tayo ng insenso. Mas mainam na magsindi ka ng insenso para hindi ka pasukan ng mga negatibo. Pangatlo, mainam lagi ka magdadasal. I-maintain yung pagdadasal. Tapos, yung mga malaking bagay na gagawin po natin, gaya ng pagpapatayo ng bahay, pag-o-open ng negosyo, paglilipat ng mga bahay, hindi po yan maganda ha. Hindi rin maganda na tayo mag-celebrate na, 'di ba, August 23 hanggang September 21, hindi maganda na magse-celebrate ka ng birthday ninyo, lalo na pag mga malalakas yung mga tugtugan. Kasi sabi nila, parang ini-invite mo sila, iniisip ng mga bad spirit, ng ghost nga po, na invited sila, kaya ka nag-iingay kasi yung buwan na yan, para yan sa mga Ghost Month sa malas. Kaya sabi nila, ang numero 1 na maaapektuhan kapag po ikaw ay minalas, una daw po ay kalusugan. Kaya tapos, pag po Ghost Month, huwag kang maglalabas ng gabi. Kasi sabi nila, kasi naglipa na nga daw po yung mga bad spirit, maaaring ito ay sumunod sa inyo or kumapit sa inyo. Kaya, ngayon pa lang, kung ikaw po ay palalakwatsa ng gabi, huwag kang lumakwatsa pagdating ng sapit ng Ghost Month. Ganon din, huwag ka ding magpapausok yung magsisilab, pero yung insenso, okay lang po yun. Huwag lang yung magsisilab, yung malaki yung usok. Kasi wasa malaki yung usok, di ba, halimbawa, yung napapanood natin sa TV, halimbawa, saan kaya yung mga zombie, yung mga ganon, mga bad spirit. Parang natatawag mo sila, pag nag-ingay ka, matatawag mo sila. Magpausok ka, mapapansin ka nila. Huwag mo hayaan na mapansin ka ng mga bad spirit dahil malas nga po ito. Kaya mas mainam, alam nyo po yan. Tapos, halimbawa, naglalaba ka ng damit. Huwag mong iiwan yung damit ninyo sa sampayan. Pag tumungtong ang alas 5 ng hapon, dapat lahat dyan ay nalikom na. Huwag nyo hayaan kasi maaaring dumikit po dyan ang mga bad spirit at malasing ka. Halimbawa, nahamugan na po siya. Kinaumigahan niyo siya, inaahon doon sa sampayan. Kasi hindi natuyo. Pag hindi natuyo, pasok nyo lang, isampay nyo muna sa CR, pero wag doon sa hamugan. Di halimbawa, meron ka negosyo. Ngayon, sinot mo yung damit na iniwan mo sa labas. Maaring tumuma lang inyong negosyo. Mga ganon. O kaya naghahanap ka ng trabaho. Maaring hindi ka matanggap. Yun, malas. Kaya mas mainam, sumunod po tayo kung ayaw nating malasin. Kasi maaaring magsising aplipin ka kapag po ikaw ay hindi sumunod sa mga ganyan. Halos karamihan mga bossing ko, hindi ko pero ako naniniwala kasi ako na halos karamihan sa mga naniniwala sa mga ganito, mga punsoy, mga pampaswerte, karamihan sa kanila mayayaman. Tapos yung mga hindi naniniwala, karamihan doon, parang, ayun, mahirap na lang magsalita, pero napansin ko lang base lang sa mga napansin ko. Kasi marami rin ako mga kakilala na may yaman, pero mahilig sila sa mga pampaswerte. Ang yaman-yaman nila, pero mahilig sila sa mga pampaswerte. Kumbaga yun na-share ko lamang po. Wala namang masamang maniwala, lalo na sa mga simpleng mga pamamaraan.